Hello, what's up mga kanex? Kung pansin nyo, maulan-ulan na naman ang panahon. Pero hindi nga tayo papapigil dahil may lakad tayo ngayon. Ngayong araw nga, ipupunta kami ng Albay dahil dumating si Tita Rose Bas galing ng Hong Kong para ipabless ang kanyang pinagawang bahay at syempre para na din mag-celebrate ng kanyang birthday. Kasama ko nga pala papunta ng Albay si Ate Jem at si Josh. Sa oras na ito, ipapunta na nga kami ng van terminal dahil magkukumit lang nga kaming tatlo. Actually, dapat sasabay nga ako kay Medit niya magmotor papunta ng Albay. Kaso nga lang, umuulan, kaya naman napagdesisyonan ko na mag-commute na lamang ako at sumabay dito sa dalawa. Di mas hindi na hassle, di ba? Actually, kaya naman sanang sumabay, kaso wala nang extra na kapote. So, di ba, mababasa ako niya kung sasabay po ako sa kanya. Sa ilang minutong biyahe nga lang namin, nakarating agad kami dito sa van terminal at yung pasakay kami niya papunta ng Legazpi. Medyo natatawa at naaawa nga ako kay Ate Jem kasi hirap na siya magdala ng bag. Pero dahil nandito naman kami ni Joshua, kami na nga nagdala ng ibang gamit ni Ate Jem. Sa mga oras na yan ay talagang feeling artista naman ang atake ko dyan na para ba? Minibus nga pala yung sinakyan namin dito kasi hindi siya masyadong crowded at saka isa pa sa kagandahan dito ay air condition na din siya. At dahil limited seats na nga lang, nagkaiwalay nga kaming tatlo. Pero hindi naman sobrang kalayuan kasi nasa unahan ko lang naman si George at sa unahan niya naman ay si Ate Jen. Noong nagyaya nga sila na pumunta kami ng Albay ay nagdadalawang isip pa ako gawa ng may trabaho nga ang tao na ito. Pero naisip ko na okay lang naman siguro na mag-off muna ako sa trabaho gawa nga ng mabibisi na naman ako ulit kapag bumalik eskwela na naman. Kaya naman tinudo ko na talaga yung free time ko dahil nga next month balik eskwela at saka second sem mag-OJT na ako so wala na akong time para mag-travel pa at gumala pa. Back to reality, bumaba na nga kami ng bus dahil nandito na nga kami sa Legazpi. Katulad nga ng bus terminal sa Naga, malapit din sa SM itong van terminal dito sa Legazpi. Pagkababa nga namin sa sinakyan naming minibus, pumunta agad kami sa sakayan papuntang Bakakay. At alam nyo ba, syempre hindi nyo alam. Noong nasa biyahe nga kami ay talagang ang sakit na ng pantog ko dahil sobrang naiihi na nga ako. At sa oras na yan ay talagang inip na ako at para bang sasabog na ako sa sobrang sakit ng pantog ko. Pero dahil nauna na nga yung dalawang mag-CR, ako na lang dito mag-isa yung naiwan. At sa mga oras na yan ay inaantay ko na nga yung dalawa na pumalik at naiinis na ako dahil ang tagal nila. At wala nga talagang maiiwan sa mga gamit namin dito kapag umalis na rin ako. Fast forward nga mga ka-anex, mga ilang minuto lang yung biyahe namin ay nakarating na kagad kami dito sa Bakakay Albay. Kung napanood nyo yung una kong vlog dito sa Bakakay Albay ay alam nyo kung kaninong bahay ang nandito. At syempre, alam na alam niya ng mga supporters ko at taga-subaybay ko na nanonood sa aking mga vlogs. Sa indong pagkaminuotan bilang magturugang, siya makisumaro sa indong kaugmahan, asin kamunduan, asin siya magtapang sa indo sa pagpayag kan sa iyang karahayan. Ito naman pala yung sumunod na araw mga ka-anex kung saan ay nagpa-bless na ng bahay si Tita Rose Bas. At kung napapansin nga ninyo mga ka-anex na para bang may inaantay nga kami dito dahil nga gawa ng si Tita Rose Bas ay maghahagis ng mga bariya. Hindi ko alam kung meron din kayong ganitong paniniwala na kapag bago daw ang pinagawang bahay ay kailangan maghagis ng mga bariya para tuloy-tuloy ang biyaya. Speaking of biyaya nga, sobrang tuwang-tuwa nga ako dyan dahil talagang nakaswerte akong makadampot ng 3 bariyang tag-ajis. Abay, syempre, dahil isip bata nga tayo, ay tuwang-tuwa naman talaga tayo sa 30 pesos. At syempre, may kasama pa po yung tsokolate. Pagkatapos nga po ng house blessing ni Tita Rose Bas, pagdesisyonan nga namin na maglibot-libot muna dito sa Pili Ilawod, Bakakay upang namang makapag-explore kami at hindi na kami maligaw sa susunod na punta namin dito. Kasama ko nga pala dyan sila Mami Jinky, Ate Jem, Ate Joy, at syempre ang inyong the only one, Leche Plan Girl, Medit, and of course my baby Josh. Wow! At kasama din pala namin dyan si Tita Rose Bas para itour kami sa kanilang lugar. Guys, papunta kami ng... Saan tayo pupunta? Tita, saan tayo pupunta? Ilawon. Ilawon. Kasi nga, brown out. Ilawon, sorry. Akala ko Ilawon. Sorry na, bungol. At ayun na nga, parang nangangamoy vlogging na ang aking asawa. Huy, talaga naman. Mukhang may papalit na sa ka-annex nyo ah. Sino kaya to? Anong kayang magiging pangalan niya? Siguro kabungol? Huy, mali. Alam nyo ba, dito sa Bakakay Albay ay kitang-kita na ang bulkang Mayon. Kaso nga lang nung araw na ito ay hindi namin siya nakita. Gawa ng malaki nga yung hamog at yung ulap na siyang humaharang sa kagandahan ng bulkang Mayon. Kung tatanungin nyo nga mga ka-annex, yes, masyado pong malayo yung bahay nila Tita Rose Bas sa
bahay nila Medit, pero magkaisa lang naman silang munisipyo. Magkaiba nga lang yung lugar ng kanilang barangay. Nung araw pala na ito mga ka-Nex ay papunta kami sa fair ng Ilawod. Kung napapansin nga ninyo, yung ilang dinadaanan namin ay may mga tubig-tubig pa gawa na umulan nga nung nakaraang araw at hindi pa siya natuyo. Pero nung araw na iyon ay sobrang tirik na tirik nga dyan ang araw. Kaya nga ang sabi ko dyan ay talaga naman napakaswerte namin dahil hindi kami inulan ng araw na ito. Yun nga palang nakikita ninyong isla dyan kami pupunta kinabukasan. Ipapakita ko yan sa susunod na vlog kaya abangan nyo mga ka-Nex. Sa sobrang tuwa ko nga sa nakikita ko ditong tanawin ay nagtakbo-takbo na ako na para bang ako nga ay nagja-jogging kunyari. Huy! Ganyan nga kaganda yung tanawin dito sa Ilawod, Pili, Bakakay. At yan nga kami pupunta sa kabilang isla sa susunod kong vlog ipapakita ko. Comment down kayo mga ka-Nex kung gusto ninyong makita yung part 2 ng aking vlog. Yan na muna sa ngayon. Keep safe!